Ako nga pala si Mona Lisa, pero tawagan niyo na lang akong Monay. Yan kasi ang tawag sa akin ng mga close friends ko. May katabaan kasi ako nung bata ako at laging napapansin ng mga tao ang pisngi kong mabilog na para daw Monay. Never ko namang ikinahiya ang figure ko na ito dahil sa totoo lang, ito yung isang unique na katangian ko. Oo, hindi ako pasok sa standard ng conventional sexy, pero at least, hindi ako madaling maliligaw kapag nahalo ako sa maraming tao. Stand out ang beauty ng lola nyo. Hanggang sa magdalaga nga ako, hindi pa rin nawawala yung mga baby fats ko. Buti na lang talaga at hindi ako napasama sa mga kaibigang bully. Mabait at makukulit ang circle of friends ko. Oo, paminsan-minsan nagiging topic ng biruan at asaran ang pagiging mataba ko, pero hanggang dun lang yun. Cute na asaran lang. Walang laitan at walang offensive words. Kaya naman sobrang proud ako sa mga kaibigan ko. At syempre, sa self ko rin. Ipinagmamalaki ko ang sarili ko. Literal. Kasi, sabi nga sa kanta, since there's more of me, there's more to love. And I couldn't agree more. Twice the size, twice the fun. Ang motto ko. Hindi lang ako extra pagdating sa size. Extra rin ako pagdating sa pagmamahal. Ako malalit na ako. Ma, pasok na po ako. Mag-iingat ka, anak. Nako, yan na si Monay. Kumapit kayo, baka lumindol. Gusto mong isampal ko sa iyo itong mga libro ko? Ang aga-aga nang bubisit ka, ah. Good morning, Monay! Good morning, Bebang. Buti ka pa, maganda ang bungad sa akin. O bakit? Maganda rin naman yung bungad ko sa'yo ah. Nakangiti nga ako eh. Nakangiti ka nga, mukha ka naman ng aasar. Ito naman, di na nasanay sa akin. Binibiro ka lang eh. Binibiro? Kung taganan kita dyan at sabihin kong binibiro lang din kita. Ako, yan ang wag na wag mong gagawin. Ayoko pang sumama kay Lord. Asa ka, hindi si Lord ang kukuha sa'yo. Huwag nga kayong mag-aasaran, malilate na tayo eh. Ito kasing si Jepoy kakumpisa pa lang ng araw ko, sinisira na niya agad. Tara na, sabay-sabay na tayo maglakad hanggang sa may kanto. Ay nako, kayo na lang ang maglakad, Bebs. Ha? Bakit naman? Magta-tricycle na lang ako. Madali ako mapagod sa paglalakad eh. Ganun yata talaga pag mabigat. No, dapat nga mas lalo mo sipagan sa paglalakad eh. Para matagtag yung mga baby fats mo. Kung ikaw ang tagtagin ko dyan, kanina ka pa ha? Namumuro ka na sa akin. Oh, easy. Masyado ka namang high blood eh. Ay wait, ayun na yung tricycle. Tricycle! Tricycle! Naku, Monay. Ikaw na naman. Makawaplat na naman tong tricycle ko pag sumakay ka sa akin. La kuya, discrimination. Report kita sa toda nyo. Hindi, biro lang. Sakay na, sakay na. Yon! Bye, Bebs! Kita na lang tayo sa school! Okay, ingat! Kuya, singilin niyo ng doble yan si Monay ah. Kita niyo naman oh, halos sinakop na yung buong sidecar mo. Kuya, sige, triple na ibabayad ko. Basta pakisagasaan lang yung lalaking yan. Sumusobra na yung bunganga eh. Uy, joke lang. O sige na, kita-kits na lang mamaya. Bye! Uy, bilisan yung maglakad. Baka malit na naman tayo sa rehearsal. Ayokong mapunish, no? Hirap-hirap pa naman mag-push up. Nako, kung ikaw hirap na hirap mag-push up, paano pa kaya tong si Monay? Sa paglalakad pa lang halos himatayin na to eh. Ikaw ang hihimatayin sa sampal ko pag hindi mo tinigilan yung pangasar. Tara na, bilisan na natin. Hi sir, nandito na po kami. Hoy, saktong-sakto dating nyo. Lira, pakibigyan nga ng kopya ng kanta sila Monay. Okay sir. Heto. Thank you, Lira. Uy, penge din kami ng kopya. Oh, heto. Nga pala guys, may bagong member ang choir natin, ha? Oh, may bagong member? Sino po? Hello po.
Okay guys, sabay-sabay natin i-welcome si Reggie. Reggie, iho, sila ang mga matagal ng member ng choir. Si Lira, Beverly, Jepoy, at si Monay. Hi po sa inyong lahat. My God, Mona Lisa. Parang lumuluwag yata yung garter ng panty ko. Monay, hoy! Ano yan? Diyos ko, kang babaita ka. Akala ko ako lang natulala kay Reggie. Ikaw din pala. Gaga, ba't naman ako matutulala? Eh kasi naman, tignan mo nga oh. Napaka-pogi. Diyos me. Tao pa ba yan? Okay, start na tayo. Reggie, dito ka na sa harap para madali mong ma-pick up yung mga ituturo ko. Okay po. OMG, Beshi. Ang swerte mo. Sira, pinagtabi lang kami, maswerte na agad. Guys, double time. O, game na. Pumunta na kayo sa mga pwesto nyo. Okay, sir. Hi, Mona Lisa nga pala. Monay na lang for short. Ang cute naman ng name mo. Monay talaga. Diyos ko po, ang pogi pala niya talaga sa malapitan. At ang ngiti. Lord, ilayo mo po ako sa tukso. Charot. Sige lang, Lord. Ilapit niyo lang po ako. Kapag may hindi ako maintindihan sa music sheet, magtatanong ako sa'yo ah. Sure, sige. Walang problema. Yun. Thank you, Monay. Buti na lang nandyan ka. Hindi na ako mahihirapan sa rehearsal. May bago na akong kaibigan. Wala nang paligoy-ligoy pa, sobrang cute ni Reggie. Ang ganda ng ngiti niya, ang lalim ng dimples niya at sobrang charming ng personality niya. Siya yung tipo ng pogi na hindi suplado. Kaya naman nung naging magkatabi kami sa rehearsal ng choir, hindi ko talaga maiwasang kililin. Pero dahil dalagang Pilipina ang lola niyo, hindi ako masyadong nagpahalata. Sa tuwing nagtatanong siya tungkol sa kantang inaaral namin, sinisikap pong sagutin siya ng straight to the point. Pero ang totoo, halos himatayin na ako sa kilig na nararamdaman ko. Sa isip-isip ko noon, sana hindi mo na matapos agad yung practice namin. Sana humaba pa yung time na magkatabi kami ni Reggie. Mula noon madalas ko nang nakikita at nakakausap si Reggie. Kahit kasi magkaiba kami ng course, iisa naman ang org na sinalihan namin. Palagi kong nilook forward yung mga practice namin. Palagi kong hinihilin na sana madaling matapos yung mga subject ko para makapunta na ulit ako sa practice at nakita na ulit si Reggie. Hanggang doon nga lang, puro sana. Sa dinami-dami kasi ng babaeng nagkakagusto ko sa kanya, sure akong mahaba-haba pa ang pila. At kung pipila man ako, malamang ako yung nasa hulihan. Parang barbecue, nasa dulo ang taba. Pinilit kong babaan ang expectations ko dahil ayokong masaktan sa bandang huli. Napakalabo naman kasing mapansin ako ng isang kagaya ni Reggie. Sabi ko nga kanina, stand out ang beauty ko. Kumpara sa iba, meron na agad akong advantage. Hindi nga lang dahil sa malaki ako, kundi dahil meron akong talent at personality na wala sa iba. Okay, so guys, siguro narinig nyo na yung announcement kanina sa flag ceremony. Alin po dun, sir? Na kailangan magpadala ng bawat school org ng 2 representative para sa gagawing outreach program bukas. Ay sir, alam ko kung sino ipapadala natin. Sino? Si Monay sir. Si Monay? O sino pa yung isa? Siya lang sir. Siya lang? 2 hinihingi nilang representative. Kaya nga si Monay sir kasi 2 na kaagad yung bilang niya. 2 black eye, gusto mo? Puro ka talaga kalokohan, Jepoy. Pero sa totoo lang, isa si Monay sa mga napili ko sumama sa outreach program. Po, bakit po ako, sir? Kasi among all the members, ikaw ang may pinakamagandang interpersonal skills. Magaling ka magsalita at tumarap sa tao. Kaya ikaw ang best choice ko. In short, Bes, makapal ang mukha mo. Saka pa tinawag mo pa akong best tapos bigla ka mga asar. Sorry na. Grabe naman kasi itong si Bebang, hindi naman makapal ang mukha ni Monay ah. Himala, bigla kang bumait. Makapal yung bilbil, pwede pa.
Sir, si Jepoy ayaw tumigil sa pangasar. Ay, naku talaga itong mga batang to. Oh, tama na nga yan, tama na. Si Jepoy kasi. Sir, sino po yung makakasama ko sa outreach? Well, walang iba kundi si Reggie. Ako po? Yes, ikaw Reggie. Para magkaroon ka ng maraming exposure sa mga ganitong activities lalo na't ikaw ang pinakabagong member ng choir. Okay. Sige po. Game ako dyan. Okay, good. Isasubmit ko na yung mga pangalan niyo sa admin, okay? Okay po. Alright, that's it for today. So see you again on Monday. Bye, sir! Ingat Bye po po. kayo, sir. Hoy, Monay. Ang swerte mo naman. Sana all anak ng Diyos. Ha? Swerte? Bakit na naman? Kasi solong-solo mo na naman si Papa Reggie bukas. Ay, sana ako din. Kailan kaya kami paglalapitin ng destiny? Dids na dids. Grabe yung paghanga mo kay Reggie Kulang na lang mag-fangirl ka na, bis. Ay, oo talaga, no? Magpa-fangirl talaga ako dyan kay Kuya mong boy. Pupunasan ko yung pawis niya. Tapos kapag nauuhaw na siya, dadalhan ko siya ng tubig. Tapos iinom ako sa pinag-inuman niya. Oh my God! Hoy, awat na. Tama na pag-iilusyon. Yung mga kagaya natin na pangkaraniwan lang, hindi mapapansin ng mga kagaya ni Reggie. Kaya nga gising-gising din. Ikaw din, baka ma-broken hearted ka nang hindi man lang naging kayo. Sus! Ba't ikaw? Hindi mo ba crush yung si Reggie? Hindi no, hindi ako attracted sa mga pogi. Hoy, hindi lang basta pogi si Reggie ha. Magaling din siyang kumanta. Maganda ang boses. Oh girl, saan ka pa? Whatever, bebang. Tigil-tigilan mo na yung pagpapantasya mo. Wala magandang kahihinatnan yan. Tara na nga, umuwi na tayo at baka abutan pa tayo ng dilim sa daan. Sana kaya si Reggie? Malapit na mag-start yung program Teka, siya na yata yun. Malapitan nga. Pag-ibig nga kaya pareho ang nadarama. Ito ba ang simula? Ito ba ang simula? Di na mapipigilan. Pag-ibig niya ito, sana'y di matapos ang nadaramang ito. Huy, Reggie! Uy, Monay. Diyan ka na pala. Anong ginagawa mo? Nagpa-practice. Practice? Para saan? Hindi mo ba alam? Hiningan tayo ng intermission. Sino nagsabi? Si Sir Hans. We, Oo nga. Ito text niya oh. patingin. Hala, oo nga. Naku, nagpalit pala ako ng SIM card kaya siguro hindi ko na-receive yung text ni Sir. Yun lang. Hindi bale. Nakapag-print naman ako ng kopya ng song natin eh. Ito. Naku hindi ko alam tono nito Pwede bang iba na lang? Kayang-kaya mo to. Ito lang yung -1 na meron ako eh. Magaling ka naman kumanta. For sure matututunan mo to agad. Ay, sige na nga. Turuan mo ako O sige. Sa first stanza muna tayo. Okay. O sige, ganito. Di na maalala paano nagsimula. O ikaw naman. Ano nga? Hindi naman yun ganyan Sige, yung totoo na. Sundan mo ako Di na maalala paano nagsimula. O ikaw naman. Madali lang naman pala Hindi na maalala paano nagsimula. Bagay. Pwede. Ang cute mo pala sa malapitan, no? Ano ka mo? Sabi ko, cute ka sa malapitan. Talaga ba? Sa tabakong to, cute sa malapitan? Sino niloko mo? Oo nga, ayaw maniwala. Paano mo nasabi? Kasi parang naka-zoom in palagi yung mukha ko. Grabe ka naman sa sarili mo. De, biro lang. Pinapatawa lang kita. Pero kapag sa palagay mo nagfi-feeling close na ako sa mga joke ko, sabihin mo lang Hindi Ang saya mo ang kasama eh.
Kaya pala ikaw yung napili ni Sir Hans para ipadala dito sa outreach. Oo, alam ko na yung gusto mong sabihin. Na makapal na mukha ko, ganon. Hindi sakto lang. Yung tamang timpla lang. Hindi mahiyain, pero hindi rin sobrang ingay. Masarap lang kasama, ganun. Okay, sabi mo eh. Game na, practice na tayo. Yung seryoso na. Game. Habang tumatagal, lalo lang akong na-amaze kay Reggie. Hindi lang siya pogi at friendly, sobrang saya pa niya kasama. Madali niya na-appreciate yung mga jokes ko. At para sa kagaya kong mahiling magpatawa, dagdag pogi points yun Ewan ko ba kung saan ko makuha ng magagandang characteristics tong si Reggie. Nung nagsabog yata ng magagandang qualities in Lord, nasa labas siya ng bahay at nagpapaulan. Hakot kung hakot, walang tapon, ika nga. Idagdag mo pa na pareho kaming mahilig kumanta. Hindi nga lang kami pareho ng mga paboritong kanta at singer, pero at least meron kaming maisishare na bago sa isa't isa, diba? Kailangan ko kasi yun. Kailangan ko ng maraming bala sa tuwing magkikita kami ni Reggie. Siyempre, ayoko namang maubusan ng topic kapag kausap ko na siya. Ayoko mapahiya kapag magkaharap na kaming dalawa. Naging mas madalas pa ang pag-uusap namin ni Reggie. Dati-dati, sa choir lang kami nakikita tuwing practice. Pero simula nang ipadala kami sa isang outreach program, mas naging close pa kami sa isa't isa. Inad niya ako sa mga social media accounts ko at naging madalas ang pag-chat namin. Tuwing may pagkakataon, sabay na rin kaming nagla-lunch. Kung mapapaka-assuming lang ako, siguro pwede kong sabihin na may something na namamagitan sa amin dalawa. Pero ayoko munang pangunahan ng lahat. Lalo na't wala pa namang sinasabi ng diretso si Reggie. Malay ko ba kung pa-fall lang siya, diba? O kaya baka naman extra friendly lang talaga siya. Kaya lang, iba kasi yung nararamdaman ko Iba rin ang nakikita ng mga tao sa paligid namin. Ang hindi ko lang inaasahan, mas marami pa palang nalalaman ang mga chismos at chismosa sa school namin tungkol sa aming dalawa. Kuya, ito po bayad ko. Isa lang? Di ba dapat dalawa bayad mo? Kuya naman mga asar na naman. Joke lang. Galing mo sa pag-aaral Ay wow, kamag-anak kita kuya. Pero thank you. Sige. Ay, sana maging maganda tong araw na to. Monay! Oh, Bebs! Buti na lang naabutan kita. Maabutan mo talaga ako. Mabigat ako Kaya mabagal ako maglakad. Tara, sabay na tayong pumasok. Siya ba yun? Siya si Monay? Oo yata. Buti napansin ni Reggie yan. Kaya nga swerte niya no. Ang dami nagkakagusto kay Reggie pero siya pa yung napansin. My God, hindi ko naman alam na ganyan pala ang type ni Reggie. Anong meron? Bakit parang pinagtitinginan tayo ng mga tao? Oo nga at parang pinag-uusapan pa tayo. Bilisan natin maglakad, Bebs. Niilang ako O sige. Ay, grabe naman makatingin yung mga tao sa hallway. Parang mga leon na bigla na lang mangsasakmal. Kaya nga Pero bakit kaya? Yun ang hindi ko alam. Ay, ang weird. Well, nandito na pala ang talk of the town. Lira? Anong talk of the town? Sino? Sino pa? Ikaw? Bakit? Anong meron? Kunwari hindi alam. Hindi nga. Wala akong kaalam-alam. Pwede bang sabihin mo na lang kung bakit? Okay, fine. Ay, usap-usapan ka lang naman sa buong college dahil ikaw ang babaeng nang akit kay Reggie. Nang akit? Hindi ko ginawa yun Hoy Lira, magdahan-dahan ka nga dyan sa pangbibintang mo ha. Well, hindi ako ang may sabi nun, kundi ang buong campus. Bakit naman nila inisip yun? Bakit hindi? Ikaw lang naman ang palaging kasama ni Reggie. At ang nakakapagtaka, paano nagkagusto sa'yo ang isang kagaya niya? Bakit? May problema ba kayo kay Monay?
Paano magkakagusto ang isang sikat at gwapong kagaya ni Reggie sa isang... Ayoko na nga lang magsalita. Sa isang ano? Sa isang kagaya ko na mataba? Sa kagaya ko na double XL ang size ng blouse? Sa kagaya ko na palaging nasa likuran ng seating arrangement kasi baka marangan ko yung blackboard kung sa harapan ako uupo? Ano? Ba't hindi mo ituloy yung sasabihin mo? Alam mo naman pala eh. Bakit ko pa itutuloy yung sasabihin ko? Abi, sira ulo ka pala eh. Gusto ba i-report ka namin sa guidance dahil sa pambubuli mo? Bebs, wag na. Wag mo nang patulan. Ito lang ang masasabi ko sa'yo, Mona Lisa. Kung ayaw mong magulang buhay mo, layu-layuan mo na si Reggie. Dahil kung hindi, sinisiguro kong marami kaming makakaribal mo. Buti sana kung deserving ka. Eh hindi naman. Makaalis na nga. O paano, Bes? Hanggang dito na lang kita masasamahan ha. May lakad pa kasi kami ni Mama eh. Okay lang. Nakalampas naman na tayo sa mga chismosang tambay sa hallway. Salamat ha. Wala yun. Ingat ka pa uwi ha. Salamat. Ay, tagal naman ang tricycle. Monay! Monay! Reggie, Akala ko hindi na kita maaabutan eh. bakit sinundan mo pa ako dito? Hindi kita matsyempohan kanina sa practice eh. Parang pakiramdam ko, iniiwasan mo ako. Ikaw? Iiwasan ko? Hindi ah. Ba't naman kita iiwasan? Kaya nga nagtataka ako eh. Kaya kita hinabol kasi baka ako may nagawa ako na hindi mo nagustuhan. Kaya gusto ko sana makausap ka. De, wala. Ano lang, medyo wala lang ako sa mood makipag-usap ngayon. Pasensya na. Ganun ba? Bakit masama ba pakiramdam mo? Oo eh. Medyo sumasakit yung ulo ko kanina. Okay. Inom ka ng gamot pag uwi mo sa inyo ah. Tapos pahinga ka ng mabuti. Salamat. Reggie, pwede bang hindi na muna tayo magkita? Ha? Pwede bang wag ka muna makipagkita sa akin? Okay lang ba? Paano yun? Magkasama tayo sa choir, di ba? Oo nga. I mean, bukod dun, tuwing recess, kapag lunch break, wag mo na muna akong kitain. Maghanap ka na lang muna ng iba makakausap o makakasama. Bakit naman? Kasi, baka masanay ako eh. Ano naman kung masanay ka? Basta, please Reggie, please, isipin mo na lang na pabor sa akin tong gagawin mong paglayo. Ganun ba? Oo, sige. Kung yun ang gusto mo. Pero Monay, bago ko gawin yun, gusto ko lang malaman mo na napipilitan lang akong layuan ka kasi nakiusap ka. Hindi ko talaga gustong itigil yung pakikipagkita sa'yo. Pero dahil yun yung gusto mo, sige, rerespetuhin ko. Salamat Reggie. Salamat. Alam kong hindi pa naman ganun kalalim ang pinagsamahan namin ni Reggie. Pero kasi medyo na-attach na rin ako eh. Sa halos araw-araw na pag-uusap namin, sa pagkita namin sa choir practice, at sa pagbibigay niya sa akin ng atensyon na hindi niya binibigay sa iba, hindi ko na naiwasang makulog ng tuluyan ang loob ko sa kanya. Kaya naman, nung time na para putulin na namin ang connection naming dalawa, sobrang nasaktan ako. Bakit kasi may mga taong kailamera, mga inditera, kapag hindi na nila kayang makipagkompetensya ng patas, pagchichismisan ka na lang nila. Or worse, sasabihan ka ng kung ano-anong masasakit na salita. Hindi ako sanay ng ganun eh. Hindi ako sanay ng nakakarinig ng panlalait at panghuhusga. Noon ko lang na-realize na hindi pala talaga ako ganun katibay. Nagkataon lang na hindi pa ako nababato ng malalaking bato kaya hindi pa ako nasasaktan. Kaya nung unang beses kong naranasan yun, halos ikadurog ko.
Magpapakatotoo na ako sa inyo Feelingera na akong feelingera. Pero noong nag-decide ako na kausapin si Reggie para tapusin yung meron kami, umasa ako na baka sakalin may revelation na magaganap. Tapos nag-expect ako na yun na yung moment na aamin siya na gusto niya talaga ako. What is number? Yun lang naman kasi sana ang makakapagbabago ng isip ko Yung malaman na it's him and me against all odds. Wapakels nga sa sasabihin ng ibang tao. Ang mahalaga ay gusto niya ako at gusto ko rin siya. Kaso, medyo hilaw pa yung mga huling salita na bintawan niya. Ayaw lang daw niyang itigil ang pakikipagkita sa akin. Hindi naman niya sinabi na gusto niya ako. Ang ending, si Monay naging kopya. Pero okay na din. At least, habang maaga pa, nakaiwas na ako sa mas malalang sakit. Nailayo ko ang sarili ko sa mas malubhang pagkakadurog. Ilang linggo akong pinalot ng lungkot pagkatapos ng huling pag-uusap namin ni Reggie. Hindi na kami nagpapansinan. Kahit sa choir practice, sobrang casual na lang naming dalawa. Wala na yung dating friendship, wala na yung special connection. Napansin yun ng mga tao sa paligid namin and I'm sure, tuwang-tuwa ang mga chismosa nag-aabang na mapansin din sila ni Reggie. Sadly for them, kahit na nawala na ako sa picture, hindi pa rin naglaan si Reggie ng oras sa kanila. Kahit papaano, masasabi kong hindi pa rin sila nagtagumpay sa pang-aagaw kay Reggie. Pero may part pa rin sa akin na nalulungkot dahil kailangan pang humantong sa ganun ang lahat. Napansin ko rin kasi na naging malungkutin si Reggie mula noon. Hindi na siya yung cheerful na Reggie na nakilala ko. Most of the time nasa sulok lang siya, tahimik, and minding his own business. Minsan tuloy, gusto ko siyang lapitan at sabihan na, kapit ka lang dyan, baby boy. Darating din ang tamang panahon para sa ating dalawa. At kapag nangyari yon, sisiguraduhin kong wala nang masasabi ang iba. Ipinangako ko sa sarili ko na magiging karapat-dapat ako para kay Reggie. It's not that pinaramdam niya sa akin na hindi ako worth it. It's just that gusto ko lang din kasing maging best version ng sarili ko. Gusto kong maging si Monay na halos walang kapintasan. Pakapala ng mukha, pero I know naman na almost perfect na ako. Mabait, talented, may pleasing personality, at maganda. Ang bukod tanging tatrabahuhin ko na lang ay yung timbang ko. Ginawa kong motivation ang heartbreak na naranasan ko with Reggie. Or should I say, with my chismosa at atribidang schoolmates. Nangako ako sa sarili ko na sa susunod na magkikita-kita kami, makikilala na nila ang pinalevel up na Monay version 2.0. Prettier, sexier, and more alluring. Ano ginagawa mo? Nagja-jogging ka? Ay, hindi. Namamalengke dito sa park. Lo, tinatanong lang ng maayos Yung tanong mo kasi parang tanong ng hindi nag-iisip Hindi ba obvious? Nagja-jogging ako. Hingal na hingal lang ako. Oo, huwag ka magalit. Pero in fairness sa'yo Ano na naman? nakakatakbo ka pala. Kasi pag naglalakad pa lang mukhang hirap na hirap ka na Tapos magja-jogging ka pa? Nye. Sige, sagad mo na yung pang-aasar mo. Dahil few months from now, hindi mo na ako pwedeng asarin na mataba. Aba, magpapapayat ka na? Magpapasexy, hindi magpapapayat. Magkaiba yun. Naks, sige nga. Tingnan ko nga kung mapapanindigan mo yan. Galingan mo Talaga. Sige, mauna na ako. May bagong bukas sa Samgyup doon sa malapit Ay we, saan banda? Ay puwisit, nagda-diet nga pala ako. Talaga, nagda-diet ka.
Weh, sayang masarap pa naman yung pork belly dun. Tsaka yung beef bulgogi. Tantanan mo na nga ako, Jepoy. Ikaw igigrill ko kapag di ka tumigil eh. Tara na kasi, try natin yung bagong samgyup. Ayayin natin si Beverly, dali, tara na! Che, wala rin akong pera kaya wag mo akong demonyuhin. Lumayas ka na nga! Chupi! Shoo! Okay, sabi mo eh. Bye-bye, Jumbo Monay! Namnamin mo yung pangaasar mo dahil huling pangaasar mo na yan. Balang araw hindi nyo na ako tatawagin Jumbo Monay, kundi Sexy Monay. Ayo, may bisita. The who? Surprise! Uy, anong trip mo? Ba't bigla-bigla ka na lang pumupunta nang hindi nagsasabi? Wala naman, gusto ko lang mang abala. Bakit ba? At ako talaga napili mong abalahin ha. Eh, ikaw kasi yung pinakamalapit sa akin eh. Huwag ka nang mag-inarte dyan. Sulitin natin tong summer break. Mag-enjoy tayo at magliwaliw, ganun. Ge, mamaya, nagluluto pa ako eh. Ay, bongga, anong niluluto mo? Chicken breast and brown rice. Wow, napaka-healthy naman pala. Talagang kinakareer mo na yung pagpapasexy mo, ha? Truth, road to 24 inches waistline na ito. Mukhang balak mo pang kabugin yung mga atribididang mukhang tingting ng school, ah. Ay, wait! No, babes. Hindi ko to ginagawa para sa kanila. Ginagawa ko to para sa sarili ko. To boost my self-confidence, to seize the power, to enjoy being a woman and to inspire others. And I, thank you. Dinga ba to? Darna! Ay, bongga. Go best, support ako dyan. Isa akong mga ahas na Valentina. Ay, teka, hoy. Ikaw nakakahalata na ako sa'yo ah. Pupunta-punta ka dito, wala ka man lang dalang pasalubong. Ano gagawin mo dito, nga? Eh, hindi na ako nagdala ng pagkain. Nakita ko sa My Day mo na nagluluto ka eh. At saka, alam ko namang diet ka. Sa bagay. Pero best, seryoso ha. Ngayon pa lang, proud na ako sa'yo. For sure, few months from now, ikaw na ang magiging pinakabagong tourist spot sa campus. Gaga? Anong tourist spot? Ginawa mo pa akong anyong lupa. Ay, ano ba dapat? Sabihin na lang natin, head turner. Ay, bet. At hindi lang yon, gusto ko maging inspirasyon sa iba. Kung nagawa ko, magagawa din nila. Mahalin at pahalagahan ng pangangatawan. Our body, our rules. Be like Mona Lisa, from Monay to Cupcake. Ganern! Taray, parang nasa commercial lang ah. Basta, bes, ito seryoso na to ah. Tutuparin ko ang body goals ko. Hindi dahil yun ang dinidikta ng lipunan, kundi dahil gusto ko lang maging healthy, sexy, and most importantly, confidently beautiful with a heart. Ginugol ko ang buong summer break namin para sa aking Oplan Monay version 3.0. Gumigising ako ng maaga para mag-jogging. Nadi-exercise ako kahit na sobrang init ng panahon at sinugi ko ang sugar sa aking diet. Kung meron bang mahalagang naidulot yung heartbreak na naranasan ko, yon ay yung natutunan kong mas alagaan ang sarili ko. Don't get me wrong, I am for body positivity. Kahit ano pa ang size o skin color mo, as long as you are confident, walang sino man ang may karapatang manghusga sa'yo. But I guess, minsan nagiging overrated na rin ang self-acceptance to the point na nagiging tamad na tayo at nakakalimutan na nating alagaan ang mga sarili natin. At kadalasan, all it takes is a little time and effort para maging best version tayo ng mga sarili natin. Hindi na rin madali ang proseso ng pagpapapayat. Aaminin ko na dumating din ako sa point na gusto ko ng sumuko. Dinadalaw din ako ng katamaran. Minsan naman sandamakmak na tukso ang nagpaparamdam sa akin in the form of cravings. Ilang beses akong naiinggit sa mga nakikita kong post sa mga friends ko sa social media na malayang nakakakain ng halo-halo, nakakabili ng ice cream, at nakakapag-IG story ng milk tea. May mga pagkakataon na pinagbibigyan ko rin naman yung cravings ko. But after a while, nire-remind ko ang sarili ko na meron akong goal. Hindi na baling mainggit muna ako sa mga nagsasarapang mga pagkain na nakikita ko sa newsfeed ko. Ang mahalaga, sila naman ang maglaway sa akin pagdating ng pasukan.
Miss! Sakay ka? Tricycle? Ay, sorry kuya. Maglalakad na po ako mula ngayon. Lah! Monay, ikaw ba yan? Aha. Wow! Payat mo na! Correction. Sexy po, hindi payat. Magkaiba yon. Ay, oo nga naman. Sige. Huyo na pala yung tricycle ko sa'yo eh. Hanap na lang ako ng ibang isasakay. Sige kuya, good luck! Monay! Oh babe, saktong-sakto yung dating mo. Gusto ko maglakad ngayon eh. Nax! Iba na talaga pag sexy. Eh buti nakabili ka na ng bagong uniform. Ano na size mo ngayon, medium? Hindi large pa rin naman. Pero at least, hindi na double XL. Ay, very good ka dyan. Oh, let's go. O siya, tara na. Uy, Monay! Grabe ka, ano pang ginawa mo ng summer break? Bakit kanya ka naka-sexy ha? Diet, exercise, at saka dasal. Bakit ba? Yung mga tropa ko sa basketball tanong ng tanong sa akin. Sabi, yan ba talaga si Monay? May boyfriend na ba yan? O, yan ang sabi mo. Sabi ko, i-confirm ko pa. Ikaw confirm na? Kung ikaw pa talaga yan, grabe, ang laki na pinagbago mo. Oh, bakit ang haba ng uso mo? Wala. Uy, Jepoy, iwan mo muna kami. Lo, bakit? Basta iwan mo muna kami. Kailangan namin mag-girls talk, hindi ka makaka-relate. Ganun? Sige. O game, ano mang chika? Chika? Oo, anong problema? Ba't parang hindi ka masaya? Ayan na oh, success ang offline pagpapasexy mo. Ang dami nang nakakapansin sa'yo. Bakit parang hindi ka naman kontento? Hindi naman sa ganun. Eh ano? Ay, masaya naman ako na marami nang nakakapansin sa akin. Pero, alam mo yun, may konting kirot pa rin eh. May konting kirot because? Eh kasi, ngayon lang naman nila ako napansin. Ibig sabihin, ang daming tao ngayon na nakatingin pa rin sa pisikal. Nung mataba ako, hindi naman nila ako napansin dahil sa talent ko o kaya dahil sa personality ko. Napapakamot ulo na lang tuloy ako eh. Alam mo ba kung sino ang nakapansin sa'yo kahit nung mataba ka pa? Sino? Sino pa? Eh di si Reggie. Palagay mo, interesado talaga sa akin si Reggie noon? Oo naman. Hindi naman makikipaglapit sa'yo yun kung hindi ka niya type eh. Kaso, balita ko may girlfriend na si Reggie. May girlfriend na si Reggie? O ba't mas lalo kang nalungkot? Charot lang. Wala pang girlfriend si Reggie. Buisit ka, pinakaba mo ako. Tinetesting lang kita. Hayaan mo mamaya. Ipapakausap kita sa kanya. Gagi. Ayaw mo? Gusto. Gusto rin naman pala eh. O, sige na mamaya. After ng practice sa choir. Okay, thank you guys for coming. We'll see you next week para sa first day ng practice nyo, okay? Bye, sir! O Bes, lapitan mo na si sir. Okay. Sir, excuse me po. Uy, Monay, kumusta ka? Ganda na ng katawan mo ngayon ah. I'm happy for you. Thank you po. May tatanong ka ba? Sir, totoo po bang umalis na sa choir si Reggie? Oo eh. Kailangan niya raw mag-focus sa studies niya. Okay po. Yun lang ba yung tatanong mo? Opo, yun lang po sir. Salamat. Kayong mga kabataan talaga oh. Ay nako, dami niyong pasakali eh. Po? Kung mahal niyo, ipaglaban niyo. Hindi yung hintay kayo ng hintay ng chance. Kayo rin. Pag yan nawala, baka pagsisiyan niyo. Si sir talaga. Sige na, mauna na ako. Pag-isipan mo yung sinabi ko, may laman yun. Paano? Bye. See you next week. Oh, anong plano mo ngayon? Saan ang building ni Reggie? Doon yata sa tabi ng lumang library. Bakit? Pupuntahan ko siya. Ha? Huwag ka nang sumama. Dito na lang tayo bukas ha. Bye! Ay, Pak! Wala desisyon. O sige, go! Good luck! Reggie? Uy, Monay. Long time no see ah. Kumusta? Heto, okay naman. Ikaw, kumusta? Ba't umalis ka na sa choir? Ano kasi, parang wala na ring dahilan para mag-stay ako doon. Bakit naman? Basta, sa akin na lang yun. Nga pala, bagay sa'yo. Yung ganyan, lalong lumabas yung ganda mo. Balik ka na. Ha?
balik ka na sa choir. Please. Kung iniisip mo yung mga sinabi ko sa'yo noon, sorry. Magulo lang talaga yung utak ko noon. Ano na? Huwag mo naman akong tawanan. Di ka na ulit mag-iinarte. Di naman ako nag-inarte noon. O sige, basta kung ano man yung sinabi mo noon, yung ayaw mo na makipagkita sa akin, wala na yon? Cancel na yon? Oo. Cancel na. Pwede na ulit tayong magkita tuwing lunch break? Gusto mo pa rin ba? Oo naman. Pero hindi naman ako papayag na ganun-ganun lang yun. Anong ibig mong sabihin? Bumawi ka sa akin. Libre mo ko ice crumble sa labas. Yak, puro sugar yun. Wala akong pake, ngayon lang naman eh. Tara na. Sige na nga. Tara. Success ang Auckland Monay version 2.0. Hindi man ako naging kasing sexy ni Ann Curtis or ni Sam Pinto, at least malaki pa rin ang naging pagbabago sa figure at sa timbang ko. At ramdam ko rin yun sa sarili ko. Kung dati hirap na hirap ako sa paglalakad, ngayon hindi ko na kailangang sumakay ng tricycle para lang pumasok sa school. Pero hindi naman lahat ng pagbabagong nangyari sa akin ay puro magaganda lang. Naging problema ko rin kasi ang paghahanap ng bagong uniform. At isa pa, hindi ko rin nabebetan yung atensyon na nakukuha ko ngayon. Halos lahat na lang kasi ng taong makasalubong ko ay gulat na gulat sa akin. At ramdam ko rin na pinag-uusapan ako sa tuwing napapadaan ako sa hallway ng school. Para bang biglang umikot ng 360 degrees ang mundo ko. And to be honest, hindi ako sanay sa mga adjustments na to. Or siguro, nakukulangan lang ako. Baka meron lang akong hinahanap na hindi ko pa rin matagpuan. Sa kabila ng positive feedbacks na natatanggap ko sa mga tao sa paligid ko, hindi ko pa rin maiwasang malungkot. Lolokohin ko pa ba ang sarili ko? Sa lahat ng atensyon na tinatamasa ko, yung kay Reggie lang ang gusto ko. Pero yun pa ang wala. Kaya nalungkot ako nung nalaman kong umalis na siya ng choir. Pero palaban ng lola niyo eh. Nagawa ko ngang tunawin ang fats na naninilahan sa katawan ko ng ilang taon. Ano ba naman yung kapalan ko lang ng konti ang mukha ko para kausapin si Reggie, di ba? At buti na lang talaga ginawa ko yun. Dahil kung hindi, malamang hindi ko siya boyfriend ngayon. After nung muli naming pag-uusap, tinuloy-tuloy na namin ang naudlot na love story namin. Nagligawan muna kami ng ilang buwan bago ko siya tuluyang sinagot. Pero aminin ko, kagaya ng ibang relationship, dumarating din sa amin ang pagsubok. Lalo na nga, kapag dinadalaw na naman ako ng insecurities ko. Dali na, Mars. Tignan mo na itong mga paninda ko. Support mo naman yung business ko. Ito naman parang wala tayong pinagsamahan. Pambihira naman kasi. Bigla-bigla ka nalang dumarating ng hindi nagsasabi. Hindi naman ako nag-mind sa mga paninda mo ah. Alam ko, pero alam ko rin namang hindi mo ako matatanggihan pag pinuntahan na kita eh. Yan tayo eh. Dinadaan sa utakan eh. Sige na, para namang ganahan ako magbenta. Okay, fine. May magagawa pa ba ako? Yay! O itong blouse na to, dali isukat mo. Naku, siguradong bagay na bagay sa'yo yan. Tingin nga, pwedeng isukat to? Oo naman, go! Teka Mars, parang masikip sa bandang manggas. Ay be, nung nakaraan naman, ganyang size din yung binili mo sa akin ah. Sure ka? Oo, teka wait. O ito, try mo to. Diyos ko naman Mars, malaki naman masyado to. Unang tingin pa lang, alam ko nang maluwag sa akin to eh. Try mo lang naman. Ay, oo na. O, kita mo na? Perfect! Ang ganda, Mars! Bagay na bagay sa'yo yung kulay at saka yung fit. Swak na swak sa'yo. Ibig sabihin, tumataba na ulit ako? Siguro. Ano, Mars? Bilhin mo na ba to? Sige, bigyan mo ako ng dalawa nito magkaibang kulay. Okay. Ay, kainis. Love,
nakita mo yung susi ng motor? Tumataba na naman ako. Nakakainis. Love? Uy, love. Okay ka lang? Ano yun, love? Tinatanong ko kung naitabi mo yung susi ng motor. Nandun sa backpack na gamit ko kahapon, nasa side pocket. Okay. Teka. Okay ka lang ba, love? Parang hindi ka yata mapakali. Hindi, okay lang ako. Sus. Ito talagang mahal ko. May problema ka na naman, no? Halika nga dito, payakap nga. Love, mahal mo naman ako, di ba? Oo naman. Kahit na tumataba na ulit ako. Ha? Tumataba ka ba? Patingin nga. Hala, oo nga, no? Kala ko nakasuot ka lang ng belt bag eh. Kainis naman to mga asar pa. Naiinis na nga ako sa sarili ko Biro lang. Ba't ka naman maiinis sa sarili mo? Kasi nagkakabilbil na naman ako Tapos yung mga tigyawat ko dumadami na naman. O tapos? Baka kasi hindi ka na nagagandahan sa akin. Tapos balang araw magsawa ka, humanap ka ng iba. Bakit? Kailan ba ako nagandahan sa'yo? Ganon. Di, joke lang. Ito naman, di mabiro. Pero love, paano kung tumaba ulit ako? Paano kung maging jumbo monay na naman ako? Di, ako yung magiging kape mo para bagay tayo. Corny Pa-deliver tayo. Nang? Milk tea, tsaka burger and fries. Tapos dagdagan mo na rin ng lasagna. Ang dami naman! Tumataba na nga yung tao pakakainin mo pa ng pakakainin. Sabay tayong tataba. Magpapataba din ako para sa'yo. Hello? Bakit naman? Para pareho na tayo mataba. Para hindi ka na matakot na baka hindi ka enough para sa akin. Kasi love, walang halong pambobola. Kahit ano pa yung timbang mo, kahit ano pa yung waistline mo, kahit ano pa yung size mo, palagi kang magkakasya dito. Dito, sa puso ko. Promise? Kahit na 1/4 na lang halos yung matira sa'yo sa higaan natin? Promise na promise na promise. Kahit sa sahig pa ako humiga. Kahit mahirapang umahon yung motor mo pag angkas mo ko? Kahit masira pa ang motor ko. Basta itutulak mo. Ganon. Biro lang, love. Basta lagi mong tatandaan. Mahal na mahal na mahal kita. Kahit na maging cabinet ka pa. Puro ka talaga pang-aasar no? Pero sige, tatanggapin ko yan pati yung mga pambobola mo. Salamat, love. Kasi minahal mo talaga ako. Through thick and thin, literal. Salamat sa assurance na pumayat o tumaba man ako, hindi mababawasan yung halaga ko sa'yo. Thank you. I love you. Pasensya na muna sa mga listeners nyo ha. Alam kong marami ang mapapasana all. Pero hindi naman ako nansishare ng kwento ko para mang-inggit. Naniniwala kasi ako na paminsan-minsan kailangan din natin ng konting dose of inspiration. At sana, yon ang nakuha niyo dito sa kwento ko. Medyo cute lang itong love story namin ni Reggie. Hindi kasing lalim o kasing komplikado ng ibang kwento na nai-air niyo na. Pero naniniwala akong may matututunan ang mga followers ninyo.